Ito guys, may gagawin tayo isang Tecno Common 20. Galing ito sa ibang technician kaso hindi nila nagawa. So susubukan natin kung kaya ba natin magawa ito guys. Tatry lang natin recover. So ang gagawin natin dito ay dahil wala nga itong available na na bitmap. So ang mangyayari ay gagawin natin na manual test tayo para malaman natin kung ano yung sira ng motherboard. So gawin na natin. Ito guys, start na tayo. So ang board na to ay galaw na siya. Niribol na ng ibang technician pero susubukan natin dahil pinasa ito sa akin ng kapwa natin technician. Sabi niya 0.4. Pero ito guys, likod babakbakin natin to. Dahil magma-manual test tayo dahil yung unit na to ay 0.4 na lang ang kuryente. Tatanggalin natin lahat ng mga frame para madali natin makita dahil itong board na to ay walang bitmap sa diagram. Mahihirapan tayo nito. Ang mangyayari dito, mamanual natin yung test ng mga capacitor para dito natin makita kung ano yung mga shorted. So ito yung sinasabi ko guys. Ito yung natin. Pangalawa natin in-upload na sabi ko itutuloy natin para maintindihan ninyo kung paano natin gagawin. Yung mga patay. Dito ay sundan nyo kung paano natin habulin, hanapin yung mga sira. So babakbakin muna natin yung frame na to dahil sagabal to pag nag-test tayo dahil hindi natin makikita yung mga capacitor sa loob. Hanapin natin isa-isa, iti-test natin isa-isa para madali natin ma-identify kaagad kung ano yung shorted. So uumpisahan natin sa EPC connector para masundan ninyo kung paano ko gagawin yung ganito. Mangyari ay deadboot na talaga siya. Ginawa na siya ng ibang manggagawa pero susubukan natin. Hahanapin natin kung saan natin palalabasin. Saan natin makukuha yung mga grounded. Kasi guys, yun lagi kong tinuturo na kaya ang board nagkakaroon ng deadboot dahil mayroong blocking talaga. Nagba-blocking yung ibang mga capacitor once na nagkakaroon ng shorted. So yung mga ganong capacitor, yung mga UF, hindi yan natitrace ng short killer. Ang kaya lang makatrace niyan yung tester. Kung may mga tester tayo na 6,000 counts, yun yung sinasabi ko, yun ang the best talaga. Kaya dito ko iisa-isahin kung paano natin palalabasin, tatanggalin yung mga sira na nasa loob ng motherboard para makita ninyo kung paano natin ginagawa. So ito yung pangalawang video na sinasabi ko kasi nakaraan ang dami nag-request na bitin daw sila dun sa paliwanag ko. Ibang board naman ito guys. Dito natin ipapakita kung paano ko gagawin at paano natin bubuhayin ang unit. So manood kayo guys at sana makatulong ito sa mga kapwa natin technician. Gagamit tayo ng RF4 na tester. Sa mga naghahanap ng RF4 na tester guys, meron dito sa Quiapo. Hanapin nyo lang si Ariel. Kung kilala ninyo yung isang kaibigan natin na mabait, kay Christian Key. Ayan, murang-mura sa kanila. Mas mahal sa guys, sa Lazada mahal doon. Sa kanila mura lang. At pag tumawad kayo, bibigay sa inyo. Lalo pag gwapo, bibigay sa inyo, bibigay ng malaking discount. Magbibigay si Ariel ng maraming discount, ay malaking discount. Ayun, yun lang guys. So I hope na makatulong. So dito na guys, nabakbak na natin yung frame. At tatanggalin natin yung mga na to. Yung pinaka heatsink niya, yung pantanggal ng init. Abala yan guys kasi iisa-isahin natin yung pinaka capacitor. Titest natin isa-isa. Ito na. Tutukan na natin ang microscope para makita natin. Test na tayo isa-isa. Ayan, good. 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 Hanggang dulo to guys, papalabasin natin. Hanggang sa makita natin yung totoong sira. At gagawin na natin diretso para makita ninyo kung paano natin gagawin. Ayan, good. Good.
Good. Siguro maraming nakakaalam nito kung paano na i-inject yung ano, yung tester natin kung saan yung ini-inject. Pinakita ko na sa unang video natin. Ayan, good pa rin. Good. Ground. Good. Ayan, good. 1.7, half shorted yan guys. Half shorted yan. Yan. Ayan na. Ayan na guys, nakita na natin. Yan na yun. Yan na guys, ito na. Isa-isahin natin. Mapapalabas natin yan. 2.1 shorted. Ayan na guys, oh. Shorted na. Disable. Disable lang natin yan kasi shorted na yan. Hindi na pwede. Yan yung nag-block guys. Pinatay yung unit niyan. Yan. O, test natin ulit. O, down na siya. Wala nang grounded. Okay. Wala nang grounded. Ang problema natin dito, nagawa na natin grounded. Ang problema natin dito is CPU kasi galaw na ito. Kailangan natin tatanggalin. Hindi ako sigurado dito dahil ginalaw na ito na iba. So, bubuhatin natin tapos titingnan natin kung ano yung mga error sa loob. Kasi hindi pwedeng ganito lang, hindi ko nakikita, dapat nakikita natin kung ano yung condition ng pagka-rebol. Kasi ni-rebol na to na ibang manggagawa. Ayan, tatanggalin, lilinisin natin to guys. Medyo makapal yung rebol. Ayan, makapal to guys. Huwag nyo sobrahan pag nag-rebol kayo, masyado makapal kasi mahihirapan ang CPU niyan. Sa akin guys, sa tagal ko nagre-rebol, tested na talaga yan. Huwag masyado makapal. Mahirap pa kapitin, yun ang pinakamahirap talaga guys. Yung dalawang patong, masapat na yun, pinakamaganda na yun para mapalapat nyo ng mahusto. Ayan, tatanggalin din natin to guys para makita natin. Aray, mayroon dikit-dikit. Ayun na sinasabi ko. Ayan, may mga dikit-dikit. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Tatakpan natin yan guys mamaya. Tatakpan natin ng para hindi magdikit-dikit yung mga paa. Lilinisin lang natin. Ito yung sinasabi ko guys. Dapat dito tayo maging maingat kasi pag rebol mo, pag may error dito, isang paa lang ang hindi nakakonect. Isang paa lang ang hindi nakakonect sa CPU. At yun ay importanteng pin out. Talagang hindi natin mabubuhay. So, kailangan natin malinis na pagkatrabaho dahil yung dun sa likod, natanggal na natin yung shorted. Kung wala sana itong galaw, buhay na ito. Pero, kailangan natin linisin na maigi dahil mayroong ginawa dito na hindi ko gusto dahil nagdikit-dikit na yung mga paa. Ayan nagdikit na siya guys. So, tatakpan lang natin yan para hindi magdikit-dikit. Kasi once na nagdikit-dikit yan guys, hindi magpa-power ng normal ang unit. Ayan. Tatakpan lang natin yan. Tapos lilinisin natin mamaya. Importante yan guys. Dapat alam niyo yung ganitong procedure para hindi mahirapan yung yung trabaho nyo hindi mahirap. So yung tulad na sinasabi ko, bawat motherboard bago tanggal ng CPU o power IC, mag-test mode muna kayo, ite-test nyo muna lahat kung yung board ba ay walang grounded, doon nyo malalaman. So ito kasi, tinest natin, may shorted. Natanggal na natin shorted, kaso hindi ko gusto yung ng CPU dahil ginalaw na nga siya, kaya inulit natin. Sakto lang na binuksan natin, may mga error pala sa loob. Kaya talagang hindi lang kasi ako kampante pag nakita kong na nirebol tapos hindi nabuhay. Maganda naman yung pagkabuhat. Marunong yung gumawa. Nga lang, ang error lang dito guys, yung mga pin out, nagdikit-dikit na siya. So yun ang pinaka-error doon. Kaya binago natin yung rebol, binago natin yung linis ng mga terminal para maganda talaga. Dito natin malalaman. Pag natapos to guys, dito lalabas yung result. So galing ito sa kapwa natin technician sa Commonwealth, Quezon City, sa market Commonwealth. So dinala sa akin. Sabi ko subukan ko lang kasi ito ay walang bitmap. Pag wala kasing bitmap guys, yun ang pinakamatagal na gawin dahil magmamanual tayo. So sisirain yung utak natin sa dami ng capacitor. Talagang hanapin natin isa-isa. So dito wala na tayong nakitang shorted. Maganda na yung takbo ng board. Dito natin malalaman. Pag nailapag natin to at lumamig,
dito natin malalaman kung magpa-power siya. Pero sa tingin ko parang meron tayong chance na mga siguro nasa mga around 65%, parang ganon. Sa tingin ko lang, parang ganon. Subok lang. Kasi wala namang masama subukan dahil alam naman natin ang procedure kung paano natin hanapin yung mga error. Nga lang, kung talagang may tama yung CPU, wala tayong magagawa. Pero sa tingin ko, parang maganda pa eh. Maganda yung condition ng CPU. Doon lang sa pag-reball, hindi maayos. Pag lapag, hindi maayos. Dapat doon tayo magiging mabusisi sa pag-reball at paglapag. Dahil yan ay mahalaga na hindi talaga magdikit-dikit yung mga paa. At hindi masira yung mga pin. Mga ano niya, mga lid hindi magkalat sa loob. So ayan na. So subukan dito malalaman natin kung mapapagana ko ba. Ito ay pangalawang technician na ako. So subukan natin. Nga lang ang ginawa natin, manual test tayo kanina para makita natin kung ano yung mga shorted, pero nahuli natin kahit wala tayong bitmap, nahuli natin. Susubukan natin ngayon saksakan ng charger kung mapagana ba natin to. Ayan, saksak charger. Boom! Ayun! Natsambahan! Tsamba lang to guys, tsamba lang. Ayun, power on. Tingnan natin kung magbubukas ba talaga. Tecno Common 20. Recover lang tayo, recovery dahil ginalaw na nga ng iba. Nga lang, ang ginawa natin dito guys, yung manual test mode, sinasabi ko, 100% accurate talaga siya guys. Hindi tayo nagkakamali. Lahat ng sinasabi ko nagiging totoo dahil sinusundan natin lahat kung paano natin buhayin ang patay. Ayan na guys, I hope na makatulong talaga. Kung bago ka sa channel ko, pa-share na lang guys. Tulong na lang sa page natin, sa YouTube channel. Pa-share, pa-like, tsaka kung bago ka man, subscribe na lang para lagi tayo ma-update sa mga bagong upload natin. So once again, nagpapasalamat ako sa inyo ng marami at bumabati ng Happy New Year and Merry Christmas sa lahat ng mga kapwa ko technician at saka mga followers ko. Thank you lahat sa lahat ng sumusuporta, na sana sa ganitong video ay makakatulong sa atin kahit ito ay mga basic tutorial lamang. Yan. Sana walang password ay walang Google para mabuksan natin. Ayun, tagalay. Walang Google account. Nag-reset na siya. Mukhang pinogram na siguro to. Ayan. Burado yung laman, no? So, kahit pa paano guys, natsambahan natin. Ay, nako. So, lahat ng mga kapwa natin, technician, mga bago pa lang, sundan nyo lang kung ano yung mga sinasabi ko. 101% talaga yan. Talagang hindi tayo nagkakamali. Laging good ang lumalabas. Basta gumamit lang kayo ng magandang tester. Importante yan. Kay Ariel, sa Quiapo, meron yan. Hanapin ninyo. Sa page niya, Ariel Tools, hanapin nyo. So, see you in the next video ulit guys. Maraming salamat. Thank you.